Alam niyo po, hindi madaling trabaho yung pagiging tanod. Kailangan matapang ka, kailangan may malasakit ka sa kapwa, tapos kailangan masipag ka. Bilang babaeng bantay bayan, pinakita ni Mama na hindi lang ito trabaho ng lalaki, na kayang-kaya rin ng mga babae maging matapang, kayang-kaya din nilang maging responsable at kaya nilang maging leader para sa komunidad. Pagdating sa papeles, hindi mo na kailangan turuan si Luisa eh. Siya na mismo ang timano gagawa nun. Minsan nga ako pa nakakakuha na experience kaya sa galing niya sa paperwork. Sobrang proud ako sa kanya, hindi lang bilang nanay at lola, kundi bilang isang inspirasyon sa aming lahat. Ako po ay single mom, may 5 pong anak. Hindi naman ako namimili. Pati paglalabandera, planchadora, ginawa ko po yun para lang may taguyod ko po yung mga anak ko. Nagtatrabaho yan para sa pamilya, hindi para sa sarili. So yung mga maliliit na bagay na yun, siguro masasabi natin qualified siya para maging best bantay bayan. Suportahan namin siya sa lahat kasi ganun yung ginagawa niya sa amin hanggang pagtanda niya. Pinipilit ko na mabuhay ko po yung mga ng maayos at marangal. Kung yung dati, yung simpleng nanay na pamilya ko lang po yung iniisip ko, ngayon po iniisip ko na rin po kung ano yung mga magiging solusyon para po sa problema ng mga kapwa ko po kabarangay. Bilang isang ate, hindi po siya nawawala sa amin na para subaybayan po kami magkakapatid. Kasi po wala na po kami magulang. Siya po talaga yung, parang siya na po yung tumayong magulang namin. Kaya proud po ako sa kapatid ko. Lagi siyang nandyan pagka kailangan ng mga kababayan natin ng tulong. Alam mo kasi yung pagiging bantay bayan, hindi siya madali. Pero yung ginagawa mo yung tungkulin mo, despite na may mga taong sa tingin mo medyo hindi matutuwa, yun ang isang importanteng personality ng isang bantay bayan. At nakikita ko yun kay Ate Ninette. Gusto ko lang pong tumulong sa mga komunidad at saka yung mga taong nangangailangan ng tulong. Mula 2019 until now, ako yung naglilingkod sa barangay poblasyon. Si Jovelyn po kasi ano siya hindi siya marunong tumanggi sa utos namin. Talagang all out siya pag naka-duty siya. At talagang napakabait na bantay bayan si Jovelyn. Hindi siya nakakasakit ng kapwa niya. Minsan may niresponde kami away Papaaway na nga kami lahat. Hindi siya talaga natitinag. Talagang malakas yung loob niya. Minsan dinuduro na kami. Naawat namin na pagpaliwanagan niya. Yun lang kinabibilip ko kay Jovelyn Sana hindi siya magbago. Patuloy siyang maging mabuting ehemplo sa kasamahan niya sa bantay bayan. At sana maibahagi niya po lahat ng kanyang nalalaman experience sa kapwa niya, bantay bayan. Isa po ko dati drug addict na tulak. Nakulong po ng 3 years. Ganun. Malaki na pagbabago niya simula nung nag-ano siya rito sa barangay. Dati talaga, may bisyo. So ngayon, straight na siya. Trabaho, bahay. May pagkukusa. Kahit di mo utusan, alam niya gagawin niya. Kasi yung nakulong po kasi ako, sabi ko sa sarili ko, ang laki ng experience na nanay ko sa akin. Kasi bilid ko po magbago. Hindi kasi kami close. So, kailan lang din naging close kami. Ayun lang ba? Pagpatuloy yung pagiging mabait mo, pagpatuloy mo yung... Minsan pasok sa umaga, uwi ko po alas 5. Yung mga apo ko lang yung nakikitingin. Nawawala po yung pagod ko. Dati kung bibiyahin ng tricycle noong araw. Tapos medyo nadagdagan na ng konti yung anak ko, naghanap pa uli ako ng para doon sa mga apo ko. Kasi nadagdagan yung apo ko Kaya nag-apply ako dito bilang isang barangay bantay bayan. Pag pasok ko sa umaga, tsaka agad nakikita ko, Kuya Ali, nagkape ka na ba? Hindi pa nga. Ito, hati tayo sa kape. Kaya doon ko na palagay yung dog ko kay Kuya Ali. Minsan maaga siya, alas 6 mapasok. Minsan 5:30 yan, mapasok siya. Minsan nga, gagalit pa sa akin yung kagawad namin. Ba't ikaw umakakot Kuya Ali kung mag-isa? Sabi ko, kaya ko naman minsan natutuwa si Kap. Hindi ko naman inutusan itong taon ito. Minsan, magugulat siya. Ba't sabi ko, Kap, wala akong magawa Talagang marespeto po siya. Yun po yung pagkataon ni Kuya Ali.
Ako po si Santos M. Fernandez. Nagsimula po ako bilang construction worker po, tsaka factory worker nung binata po ako. Matagal ko na siyang kilala, dito siya lumaki, dito siya naging binatilyo, nagkaasawa. Nagkapamilya po ako, tsaka naging tricycle driver. Bilang tricycle driver po, sinisika po mapag-aral mo yung anak ko. Maghahanap ka ng isang tanod na deserving sa isang komunidad na katulad namin na may dedikasyon. Hindi mo na sila kailangan utusan, hindi mo na sila kailangan na pakiusapan. They do it for themselves, alang-alang sa barangay. Saludo ako sa kanya. Pag may humingi po sa kanila ng tulong, agad-agad po siya nagpupunta kahit po natutulog siya sa bahay. Mabait, matulungin. Saka pag may sinabi ka sa kanya, ina-actionan niya naman kaagad. Ang tao may kanya-kanyang karakter tayo, pero sa akin yung pagiging pasensyoso at magiging patient na rin para mas madali kang abutin ng mga sa community. Hindi mo kailangan akuin ng isang bagay na hindi mo kayang patunayan o magampanan. Be responsible. Maging seryoso ka rin. Ako nga pala si Edgardo Paulino. Naging bantay bayan po ako noong 2015 at nagkaroon po ng problema sa aking sarili po. Dahil sa pagbabago ko, naibalik po ako noong 2023, dire-diretso na po. Sa umaga, pagdating sa tanghali, duty po ako. Natuto ako mag-blatter. Pag may mga emergency, ako na rin po tumatakbo minsan. Kasi dati talagang buhay ko dati. Naging talent po ako rito, yun. Medyo gumanda buhay ko po ngayon. Talagang nagbago siya. Kumbaga, tinanggap niya kung ano siya, tinanggap niya sa sarili niya na sinabi niya sa amin, magbabago siya. Natagawa naman niya ang trabaho niya ng maayos. At saka talagang napangbuti niya. Magmula nang siya ay maging isang bantay bayan, nakita ko naman ang kanyang dedikasyon sa pagtulong, sa paglilingkod. Pag sa oras na ganyan na maningita kayo, bata man o matanda, kailangan may respeto po. Pag nakikipag-usap siya ay talaga naman maayos at magalang na katangian dapat na laging taglay ng isang bantay bayan. Siya po ang minsan magsasabi na huwag niya sasaktan. Yun ang hindi ko po makakalimutan sa akin. Kahit mahirap, kailangan kayanin para sa pamilya talaga. Nakita ko po ang kanyang kabutihan bilang bantay bayan, tumutulong po sa mga presidente ng harapin. Tatay ko po kasi napakasipag po niya na tinuturing ko po yung tawag po sa niya tag team po kasi kaming dalawa. Tatay ko kasi kaming dalawa lang po talaga yung pinaka nagtutulungan. Kahit maraming problema, hindi na kami iniiwan. Kapasalamat ako at ikaw napili na ating punong barangay. Kahit hindi tiga rito, basta nakakailangan po ng tulong, basta kaya po namin, ibibigay po namin lahat. Ako po si Joseph Ranilli po, isang bantay bayan po. Si Papa po kasi very responsible po siya. Lalo na po yung mother ko is OFW nga po. So siya po yung talagang nag-aalaga sa amin sa bahay. You could even put him up for best employee kasi ang galing talaga makisama. It's more of how he loves the city of Mandaluyong. Marami siyang mga nagawa. Dama po namin na talagang responsible siya at tinutulungan niya po kami even sa household kahit na may trabaho po siya dito sa barangay. Laban lang po tayo kung ano man yung mga problema na harapin natin. Huwag po tayo susuko. Laban lang po.
Kahit pagod siya, wala pang tulog, pupunta yan sa bahay. Akin na yung pambili, magluluto na ako. Ganun si Papa. Sobrang mapagmahal, tsaka seryoso sa pagbabarangay tanod niya. Iniisip ko rin kung paano ko makakatulong sa natin, sa barangay namin. Hindi ako tumigil ng nagsipag ako. Lahat naman servisyo publiko hindi naman yung trabaho hindi. Si Papa kahit tapos na yung duty niya, wala na siya tapos na yung trabaho niya. Pag may gulo, si Papa po yung laging naaalala ng mga taga sa amin na kahit saan po siya maglakad, tawag sa kanya, Uncle, pag humingi po sa kanya, hindi po siya nagdadalawang isip pagbigay po. Gusto niya yung ginagawa niya. Ako po si Gabriel Garcia Inot. Dati po ako isang buksingero. Pinagdasal ko sa Panginoon magkaroon ako ng isang gym. Ang balak ko sa mga kabataan na magtuturo ng boxing para malayo sila sa bisyo, tuturuan ko sila ng libre. Ang kinakahangaan ko lang sa kanya kasi napaka-devoted at napaka-dedicated niya kung whatever work siya na i-involve. Yung life niya talaga, ipo-focus niya for work dedication. Minamahal niya po talaga yung trabaho niya. Ganon din po siya sa family. Kailangan lang talaga maging magpakumbaba, magalang sa kapwa. Humingi ng tulong sa'yo, tulungan mo hanggat makakaya mo.